Mo todo personal with crowd-friendly insults. Pistolero, puro receipts at named rebuttals. Sino ang mas nagbabigat kapag emosyonal na crowd moments nagbanggaan sa konkretong paratang at provenance? Battle na heavy sa kontras ng estilo. Mot umaasa sa crowd pivots at direct humiliation. Pistolero tumutok sa documented counters at motive framing. Importanteng tandaan, rounds 1 at 2 medyo position sensitive, habang ang round 3 nagpakita ng mas malinaw na structural sourcing. Round 1 nagbuka simhot sa legitimacy frame, lumipat sa vivid body hits, at umaga close sa mga named expose. Sumagot naman agad si Pistolero with straight rebuttals, bodily paybacks, at motive-based accusations. Classic clash. Persona attacks kontra evidence-style counters. Dito inilatag ni Mhot ang expose premise. Pero pumayag na ako mag-advance sa kabila ng mga imbento mo na rules. Kapalit ng dagdag bayad gagawin ng mas secure. Imbis na luto, let him cook na yung mga komentong a-assure. Di na ako magtitipid sa apoy kahit nagtaas ng presyo yung gaso. Simple, pero strategic. Sinetap niya ang narrative na may imbentong rules at transactional advance. Mayambo pa puwet magsasantas. Kaya nabigyan ng context ang later allegations. Sandali lang, lumipat siya papunta sa body attack. Kasi ang taba mo na, brother. Pero ironic na agad yung angle. Paano ko hahanapan ng butas tong pistol kung wala namang muscle? Diretso at blunt. Ito ang unang persona hit na madaling mag-spark ng crowd reaction. Pinatindi niya ang visual payoff dito. Kasi tignan mo naman, napunta na sa batok lahat ng balat mo sa leeg. Mamaya habang bumabanat, pwede nyong i-check lalo pag nakatagilid. Sa likod, dalawang taba yung magkapatong, parang may extra siyang bibig. Nagbigay ng konkretong larawan para tumibay ang insulto at mag-anchor ng theme ng body attack. Kasunod nito may mabilis na callback. Sipin mo, pag tumatangu-tangu ka, yan yung nagsasalita ng oo. Maikli pero epektibo. Ino-extend niya ang gag para mapanatili ang momentum ng sequence. Sa closing, bumalik siya sa expose angle. Pero saglit, ikukwento ko lang din kung paano niya yung nakamit sa panggugulang. Una sa sunugan, si Kairam yung sinet para maka-advance ng mabilis, humiling na tong madupang na makipagpasahan ng sulat, magmukhang magaling lang sa batuhan. Siyempre ikaw yung mas ahead kaya napilitan ng patulan. Yun na nga yung binisto ni Castillo kung saan galit kang napuruhan. Sa isabuhay ran mong di rin great, puro easy stage tsaka baguhan. Sunod si Poison dun sa blackout. Sa halip na magsalpukan, binigay yung kampyonato, hating kapatid sa balatuhan. Pero nabatid ko rin na utang lang yun upang yung panalo mo sa round 1 ng matira mayaman, siya naman yung maghatid, yun ang pabalik na kasunduan. Dito lumabas ang malaking paratang na may mga pangalan. Mahalagang tandaan na ito ay paratang ni Mhot at hindi na verify dito. Tinapos niya ang turn na may direktang dare. Ikaw lang yung kilala kong walang leeg na takot magkatinik sa lalamunan. O ano, traidor na ba ako? Porkit binisto tong hayop? Pues ako'y di natatakot. Kung tingin mong tinira kita patalikod, di magrebat ka na lang din gamit yung bibig mo sa batok. Nagtaas ito ng pressure at umiiwan ng tension papunta sa rebuttal. Kung malabo ang phrasing, delivery na ang mag-decide ng impact. Dahil doon, agad sumagot si Pistolero sa start ng kanyang turn. Lahat daw ng pagiging kampyon ko, pandaraya. Sinasabi nitong bobo. Ang tanong nung nag-champion ako, bakit kinongrats mo ko? Matapang ang counter. Pinakita niya ang inconsistency ng paratang sa pamamagitan ng pagbanggit ng isang past congrats na nagpapahina sa cheating claim. Sunod, pinantayan niya ang body attacks. Alam nyo tawag doon? Pusod ng kampyon. Nakakaawa, ginawa siyang bata, halatang kinakabahan. Pagtapos kamut-kamutin kanyang tiyan, suso niya naman kanyang pinaglaruan. At dahil sa body language mo na yan, aming napag-alaman na meron kang pusod ng kampyon at utong ng talunan, tangina mo. Malakas at malinaw ang bodily zinger. Nakakuha ito ng momentum at documented crowd reaction na pumrotekta sa kanyang rebuttal.
Pinalawak niya ang argumento ng hindi lang puro insult. Well, mapa-album o battle, wala kang napanindigan dun, gago. Huling-huli ka sa akto. Ikaw Inilagay niya ang issue sa sell-out at promo angle para gawing motive-based at hindi lang personal beef ang usapan. Sumunod ang ticket-selling allegation. ending, siya naman nagbenta ng ticket. Ilang daan dyan sa Euromecta at nag-PM. Dito, sinubukan ni Pistolero gawing praktikal at financial ang motive ng alleged manipulation. Tandaan, claim made by Pistolero. Idinugtong niya ang home court framing bilang suporta. Home court advantage, sobrang obvious na kayang-kaya mong gamitin. Simpleng framing. Ang venue bias ang naging plausibility device para sa mga susunod na manipulation anecdotes. Tinapos niya ang turn ng may warning na nagbite ng reaksyon. Gigil mo, Kap. Siguraduhin mo lang na di ikaw yung tatapak sa sarili mong trap. PT Closer, nagbabala siyang huwag mag-aksaya ng rebuttal dahil posibleng mahulog sa trap. Memorable ang tag kung mabenta ang delivery. Dito makikita ang contrast. Mayhot nag-establish ng legitimacy arc at umasa sa crowd-friendly body punches. Samantalang Pistolero agad naghatid ng konkretong rebuttals at motive framing na pumipigil sa paratang. Si Pistolero ang nanalo sa round 1. Round 2, naging isang back and forth ng narrative reclamation at dossier building. Mahot, nag-reclaim gamit ang video validation at crowd anecdote habang Pistolero nag-build ng avoidance dossier at persona counters. Parehong may taktikal na sandali. Nagsimula si Mohot sa validation claim gamit ang video. Pero paglabas ng video, mga battle rap fans mismo nagbalik sa akin ng panalo, rumispe. Ginamit niya ang external reception bilang third-party support para ilipat ang debate sa observable outcome. Hindi lang he said, she said. Doon niya hinarap ang ticket narrative ng direkta. Una sa lahat, kung di kami nagbenta ng ticket, wala silang ipang TTF sa'yo. Kasi real talk, ayoko na sana mag-advance, sabi ko sa post. At yung salita ko, ayokong kinakain. Pero naalala ko, nung round 1, nagre-reklamo kang mas malaki yung binayad nila sa akin. Ni-reframe niya ang ticket story bilang negotiated agreement para iwasan ang moral blame at ilagay ang responsibilidad sa ibang partido. Nagbigay siya ng konkreto, negotiated terms ang paliwanag. Bilang kaibigan, tinupad ko ang iyong hangarin. Pumayag na akong mag-advance kapalit ng kasunduang gawing pantay yung TF natin. Kwento ko lang. Napadpad kami sa Tondo. Dinalaw namin to nung minsan. Kung saan dinala kami sa Ugbo. Puta, binida niya agad yung mga solid na kainan. Importante, naglatag siya ng detalye. Advance kapalit TF split para gawing plausibleng depensa ang kanyang side ng kwento. Pagkatapos, nagpivot siya sa isang Tondo anecdote. Nang bigla na namang may tumabi. Papicture, Bostolero! Real talk! Sa sarili mong lugar para kang pinagtripan. Fan-applied nickname ang ginawang weapon. Convert ang visible crowd interaction into a mocking label na tumindi ang humiliation pivot. Sinundan niya ito ng emasculation pivot. Bukod sa amoy. Alam mo kung saan ka paputok? Sa pagbebenta mo ng sex toys galing China to Pinas. I-flip niya ang weapon imagery papunta sa sex toy commerce para palakasin ang comedic at humiliating payoff kapag malinis ang delivery. Tinapos niya ang turn ng maikli at emphatic. Ibi magrebat. Micro-closer, di magrebat style na nag-iwan ng challenge at nagpakita ng conviction para sa kanyang side. Sumagot naman si Pistolero na may timestamped anecdote. 2 months ago, nag-PM to sa amin. Sa GC namin nila kay Ram. Sasali daw siya ng gang kasi uso. Nagbigay siya ng konkretong timeline, 2 months ago PM, para suportahan ang avoidance narrative at gawing mas credible ang dossier niya. Dinilinin niya ang avoidance thread ng malinaw. Pero nung nahinuha niya na kami magkalaban, bigla-bigla ako iniwasan. Di ba? Naalala mo, PSP sa Subic? Sabay-sabay tayo lumabas? Sinuportahan niya ang coward claim sa pamamagitan ng konkretong examples na nagpapababa ng perceived toughness ng kalaban. Pinukus niya ang performative laugh bilang proof. Ano yan? Pampalabas ng gigil? Hugot angas laban sa akin?
Maliit pero talas. Ginawang ebidensya ang giggle para i-demonstrate na scripted at hindi sincere ang composure ng kalaban. Naglagay siya ng persona tag para mag-anchor ng retort. Pistol here, motherfucker, I fight fire with fire. Compact branding, pistol here type line na sumasagot sa escalation at madaling sabayan ng crowd. Binigyan niya ng metapora ang rebuttal. Tak o sumapak man lang sana, alam mong asintado yung pistol, pinili mo pang dumistansya. Maayos na comeback, ginawang credible threat ang persona gamit ang asintado metaphor para ipakita presisyon ng kontra-panawagan. Tinapos niya ang seksyon na may dominance prediction. Tangina, kung may isa pang decent round na na-spit si Sayag, alam mong ikaw yung hihilata. Malakas na closing bows. Nag-forecast siya na siya ang magpapabagsak kung magkakaroon ng decent round, isang malinaw na close air. Round 2 naging tug of war. Muhot nag-reclaim ng narrative gamit ang video validation at crowd pivot, habang pistolero nag-build ng avoidance dossier at persona counters. Si Muhot ang nanalo sa round 2. Round 3 tumuon sa higher stakes. Muhot pumunta sa character attacks at judge calls, habang pistolero nag-anchor sa provenance-based theft, accusation, at network escalation. Ito ang pinaka-position consistent na round ng card. Binagsak ni Muhot ang kalaban sa crew level. Sa grupong 3GS, ikaw lang yung tinatawag nilang hipag. Targeted social putdown, sinubukan niyang i-erode ang standing ng kalaban sa loob ng kanyang grupo. Impact nakadepende sa audience familiarity sa 3GS. Nag-wordplay siya para tutukan ang persona. Kahit magpakaastig ka dyan o mag-artista man, wala talagang karisma hanggang charis ka lang. Pun on charisma na ginawang emptiness. Geddo au ambim. Nagdagdag ito ng craft sa insult kaysa puro bluntness lang. May compact turning line na nagpuncture ng sincerity. Talagang ayaw niya tumahan. Hinamon pa si Akata para may hype na makuhaan. Sabay banat ng, ako'y kontento at masaya. Sinumbat niya dun sa laban. Bitch, please, isa kang bulaan. Quick one-liner na nag-deflate ng claimed sincerity at nag-shift sa mocking territory. Ginamit niya crowd cues para i-expose performance habits. Mapapansin nyo yan madalas sa mga banat niya. May, magdadagdag ng konting adlib pag ramdam niyang pumapalya. Hanggang sa magpapaliwanag ng mahaba kahit wala ng kinalaman pa. Pero Dinetalya niya ang habitual adlibs at long explanations para sugurin ang opponent sa craft level, mahahalagang puntos sa mata ng hurado. Tinawag niya ang mga hurado na mag-take notes. peace kakainin ng buo parang sakit mong katakawan. Ngayon nila mo ng malinis kaya alam nyong wala ng peace kapag simot na yung kalaban. Kaya mga hurado, take down notes at paki-finalize. Strategic judge call. Nilagay niya ang kanyang round bilang evaluator ready at pinilit ang atensyon ng judges bago matapos ang turn. Sinara niya ang turn sa isang violent summation. Mas dekalibre aking round sa huling linya i-analyze. Tinadtad ko siya ng butas iba't ibang anggulo sa kada lines. Kaya Ambisyosong closer. Nag-claim ng multi-angle damage pero may ilang transcription ambiguity na pwedeng magpahina sa paper reading. Sumagot si pistolero sa provenance angle at pinangalanan ang source. Teka, alam natin na nanggaling yon sa Michael Joe versus Ultimate, tama? Lahat ng yan alam na natin. Critical turning move. Tinukoy niya ang specific battle para bigyan ng pinagmulan ang theft accusation at gawing mas mahigpit ang claim. Kinuha niya agad ang mahinang excuse at pinutol ito. At hindi mo rin pwedeng sabihin na sa Titus yung naganap, paring mo't paumanhin. Sa synced rebuttal, nilimitahan niya ang defensive options ng kalaban at pinahina ang alternate explanations. Pinalawak niya ang scope sa isang cross-network pattern. Di makala nyo, hindi ko gets yun. Kahit mag-iba-iba ka pa ng network, sobrang linaw ng connection. Inilagay niya ang isang isolated example sa isang systemic na link para gawing mas malaki at mas seryoso ang akusasyon. Inangat niya ang scale ng reactions para mag-escalate. Malaking epekto ng linyang ninakaw mo sa kung nasan ka ngayon. Tangina kung tutuusin, ang dami ng bumoses, nagbulag. Blunt escalation.
Tinukoy niya ang dami ng bumoses para ipakita coordinated amplification at gawing mas malaki ang epekto ng alleged theft. Dinala niya ito sa isang malinaw na contrast line. Binuo ako para dito, binuo ka lang ng palakpakan. Crisp summation, pinaghihiwalay niya ang built legitimacy at crowd-made applause sa isang madaling maunawaan na contrast. Para sa hurado, tinapos niya ang round sa isang final threat. Kaya kitang pataubin kahit marami kang sandalan. Direct closer, inaangkin niyang kaya niyang pataubin ang kalaban kahit marami itong sandalan. Isang decisive seal kung malakas ang delivery. Ipinakita ng round 3 ang pinakamalinaw na evidentiary contrast. Mo't nag-focus sa character hits at judge call habang Pistolero nag-anchor sa provenance, name sources at network escalation. Si Pistolero ang nanalo sa round 3. Final score, Pistolero 2, Mohot 1. Si Pistolero ang nanalo sa battle. Pistolero 2, Mohot 1. Parehong may malakas na sandali. Imhot sa direct insults at crowd pivots, Pistolero sa structured rebuttals at name sourcing. Anong moment ang tumatak sa inyo? Comment kayo kung alin ang pinaka nagland at bakit.